Esmeralda's POV. Sa tingin ko, hindi na ako karapat-dapat pa ngayon sa pagmamahal mo, mahinang turan ko sa kanya. Hindi na ako bagay sa iyo ngayon, Adam. Babawiin ko na sana mula sa kanya ang kamay ko, ngunit humigpit lamang ang pagkakahawak niya dito. Kasalukuyan na kaming nakaupo dito sa isang bench at pinaninod ang aking anak, na ngayon ay nakahanap na ng mga bagong kalaro. May dahilan kung bakit pinagtagpo tayong muli. Sagot naman niya. Sinusubok lang ng tadhana ang pagmamahal ko para sa iyo, at tanggap ko anuman ang nangyari, mahal pa rin kita, at kaya kong kalimutan ang lahat. Muli akong napahikbi sa sinabi niya. Paano mo magagawa yun? May anak na ako, Adam, at kamukhang kamukha pa niya ang kanyang ama. Ayokong ipasa sa iyo ang responsibilidad na dapat ay ang ama niya ang gumagawa. Pilit ko nang hinila mula sa kanya ang kamay ko. Tuluyan na rin naman niya itong binitawan. Hindi na ako malinis. Hindi na ako ang dating girlfriend mo. Marami ka nang naging pasanin sa buhay, karapatan mo naman ngayon ang guminhawa at maging masaya. Nasa iyo lang ang kaligayahan ko. Alam mo yan. Muling tumulo ang mga luha ko sa pisngi dahil sa sinabi niya. 3 months kitang niligawan. 3 taon kitang naging girlfriend. Iniwan mo ko nang walang palem. Naghintay ako ng mahigit 4 na taon. Ni minsan, ay hindi ko naisip na tumingin sa ibang babae o humanap ng iba, upang matakpan yung sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko, yung pangungulila ko sa iyo, tapos ngayon ay babalik ka para bumitaw lang sa akin. Muli na namang bumugso ang damdamin ko. Tuloy-tuloy na naman sa pagtulo ang mga luha ko sa pisngi. Tumatagos sa puso ko ang mga sinabi niya. Kaya kong tanggapin ang batang yan. Kaya ko siyang ituring na parang tunay kong anak. Mahal kita at ang lahat ng mahal mo ay mahal ko rin, nagawa ko na yun sa ama mo. Sa kabila ng pagiging kriminal niya, ano pa yung isang inosenteng bata lang. Hindi kaagad ako nakasagot, totoo naman yun. Kahit isang kriminal ang ama ko ay pinakitahan pa rin niya ito ng kabutihan. Nirerespeto pa rin niya ito lalo na sa tuwing nagkakaharap silang dalawa sa kulungan. Alam ko namang napakabuti niyang tao, kaya paano pa ako ngayon magiging karapat-dapat para sa kanya? Hindi ko siya deserve. Ang nararapat para sa kanya ay isang katulad niya rin. Pag-isipan mo munang mabuti ang lahat, Adam. Ayaw kitang ikulong sa akin. Ayokong magsisi kapag dating ng araw. May layak ka nang humanap ng iba. Narinig ko ang paghinga niya ng malalim at muli na naman niyang pagsinghot. Ayoko na siyang tingnan pa dahil alam kong umiiyak na naman siya ngayon katulad ko. Mahahabag lamang akong muli sa kanya at muli rin akong uusigin ng konsensya ko. Matapos naming tumambay ng halos 3 oras sa Rainforest Park, ay dinala naman niya kami ng anak ko sa McDo sa malapit. Nagreklamo kasi ang anak ko na nagugutom na daw siya. Ayaw ko man sa kagustuhan ni Adam pero nagpumilit siya at nakasundo din niya kaagad ang anak ko. Papa pa nga ang tawag nito sa kanya. Hindi ko na talaga mapigilan pa ang anak ko. Naawa din ako sa kanya dahil naghahanap pa rin pala siya ng ama kahit sinabi ko ng patay na. Hindi pa rin pala may iwasang mainggit siya sa ibang bata, lalo na kanina sa park. Ang ibang mga batang nakalaro niya doon ay may mga kasamang ama. Matapos naman naming kumain sa McDo, ay sinamahan na rin niya kami sa Robinson's Kainta para kumuha ng NBI clearance. Dito ko na rin ipinasyal ang anak ko. Kita naman sa anyo niya ang labis na saya at paghanga dahil sa kakaibang paligid na nilalakaran niya ngayon. Ito mall, mama. Opo. Maganda ba? Opo. Daming damit. Daming ilaw. Tumangala siya at nagpaikot-ikot. Baka mahilo ka, ani Adam naman sa kanya kasabay ng pag-alalay niya sa anak ko. Ayun. May raruan dun, mama, papa. Gusto ko dun. Magraro ako dun, papa. Nagtuturo na siya sa Tom's World na nadaanan namin. Nakita na nga niya doon ang maraming laruan. Pupunta tayo doon. Come on. Kaagad naman siyang binuhat ni Adam at dinala doon. Napasunod na lamang ako sa kanila. Bibili muna tayo ng card. Dumiretso sila sa counter. Kaagad ko namang dinukot ang wallet ko sa bag ko at lumapit sa kanila. Eto na ang pambayad. Kaagad akong naglabas ng 100 pesos at iniabot sa cashier. Ako na, turan naman ni Adam kasabay ng paghawak niya sa kamay ko at pagbaba dito. Sagot ko na. Ito na lang. May pambayad naman. Okay lang. Sa akin na to. Kaagad siyang naglabas ng 500 pesos mula sa wallet niya. Ikaw na nga ang sumagot ng pagkain natin kanina eh.
Nahihiya na ako sa kanya dahil napaparami na ang gastos niya sa aming mag-ina. Pagsahod mo, ikaw naman, nakangiti naman niyang sagot bago niya iniabot sa babae ang pera niya. Napakamot na lang ako sa leeg. Nakakahiya sa iyo. May pera pa naman ako dito eh. Ibili mo na lang ng gatas niya. Medyo magaan siya. Sa susunod mo na lang ako treat kapag sumasahod ka na, bulong niya sa akin. Natahimik naman akong bigla. Naggagatas naman ang anak ko. Hindi lang talaga tumaba dahil nagkasakit siya. Huwag mong masamain yung sinabi ko. Concern lang ako kay Emerald, muli niyang bulong sa akin. Natanggap na niya ang card mula sa cashier. May sakit kasi siya, mahinang sagot ko naman sa kanya. Nakita ko ang paghinto niya at pagtitig sa akin. Anong sakit? Sa baga, TB. Pero naggagamot na siya ngayon. Hanggang 9 months yun. Lam-eriwan naman ang gulat at awa sa anyo niya. Muli niyang pinagmasdan si Emerald habang buhat niya ito. Kaya pala medyo inuubo-ubo siya kanina. Payat din siya at medyo nangingitim ang eye bag. Nabawasan na nga ngayon dahil may gamot na siyang iniinom. Sa gabi kasi ay inaatake pa rin siya ng ubo kaya napupuyat siya. Pero hindi na malala ngayon, na di katulad noong nasa probinsya pa kami. Kawawa naman. Hinagod-hagod niya ang likod ng anak ko at inayos ang pagkakalagay ng bimpo nito sa likod. Para namang malulusaw ang puso ko sa nakikita kong pag-aalala niya para sa anak ko. Kasalanan ko, napabayan ko siya sa probinsya. Pero gagaling na rin siya. Pinagbubutihan ko na ang pag-aalaga sa kanya ngayon, sagot ko sa kanya. Papa, gusto ko na doon. Gusto ko sakay doon, Papa. Nagsimula na namang magtuturo ang anak ko. Let's go. Kaagad din naman niya itong dinala sa mga gumagalaw na mga sasakyan. Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim. Naging papa na tuloy siya ng anak ko. Ibinalik ko na ang pera ko sa wallet ko at sumunod na rin sa kanila. Wow! Tuwang-tuwa at mayat-mayang tumitili ang anak ko sa bawat mga sasakyang gumagalaw na sinasakyan niya. Hinayaan ko na silang dalawa ni Adam. Lahat ng arcade game ay tinungo nilang dalawa. Napapangiti ako sa sayang nakikita ko sa anak ko. Ngayon pa lang kasi siya nakapasok sa ganito. At hindi lang ganito ang plano kung puntahan namin kapag nagkapera na ako. Mama, nagda-drive ako. Ito car ko. Sigaw niya habang pinaiikot ang manibelang nasa harapan niya. Pero hindi naman niya maabot ang mga kailangan niyang tap-on sa baba. Sige lang anak. Kaya mo yang e-drive. Come on. Si Papa sa accelerator. Naupo naman sa armrest ng upuan si Adam bago tinapakan ang accelerator sa baba. Nagsimula namang gumalaw ang screen monitor nito na tila umaandar na ang kotse nilang sinasakyan. Wow! Babang! Bangga na! Bobs! Babanggain kita! Sigaw naman ng anak ko. Pinagbabangga niya ang mga kasabayan niyang kotse, pati na rin ang mga pader. Yan! Baligtad! Go go go! Turan naman ni Adam. Bobs! Bobs! Ang bilis ko! Sigaw namang muli ng aking anak. Natatawa naman ako habang pinanunod sila. Pati ako ay napapagiwang din sa tuwing bumabangga ang kotse nila. Hanggang sa matapos na ito. Game over. Galing. Pinalakpakan naman siya ni Adam. High five. Nakipag-appearan pa siya sa anak ko. Gusto ko pa papa. Doon naman tayo. Iba naman. Umalis ang anak ko sa upuan at tumakbo naman sa iba pang arcade game. Pasunod-sunod na lamang din ako sa kanila. Mas lalong mapapalapit kay Adam ang anak ko dahil sa ganito. Ang problema, paano kung hanapin na siya nang hanapin ng anak ko? Gustuhin ko man siyang tanggaping muli sa buhay ko, pero sinusundot ako ng konsensya ko. Kahit ako sa sarili ko ay hindi ko matanggap na niloko ko siya. Napakabait niyang tao. Gusto kong makahanap siya ng babaeng mamahalin siya ng tapat. Isasakripisyo ko na lamang ang kaligayahan ko. Masaya naman ako sa anak ko. Siya na lamang ang tanging mahalaga para sa akin. 2 oras din ang ibinabad namin sa loob ng Tom's World. Nakakuha sila ng isang stuffed toys mula sa loob ng claw toy machine. Isang unicorn. Unicorn to mama, galing ni Papa. Nakuha niya. Niyakap-yakap niya ang bago niyang stuffed toy. Sa susunod naman ulit, nag-enjoy ka ba? Nakangiting tanong naman sa kanya ni Adam. Buhat na niyang muli ngayon ang anak ko. Opo. Pupunta ulit tayo dyan papa. Yes, baby, babalik tayo dyan. Pero sa ngayon ay kailangan na nating umuwi para makapagpahinga ka na.
Bawal kang mapagod ng husto. Opo, thank you Papa. You're welcome, baby. Wala bang kiss si Papa? Kaagad din namang humulik ang anak ko sa pisngi niya. Ang sarap naman. Hinalikan din niya ang anak ko sa pisngi. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan sila. Nag-snack lang kami ng kaunti at lumabas na rin kami ng Robinson. Inihatid pa rin niya kami sa apartment na tinitirhan namin. Sakto namang kauuwi lang din ni Papa. Alas 5:30 na rin kasi ngayon ng hapon. O Adam, nagkita na pala kayo, aniya sa amin. Lolo, nagraro kami doon sa mall, saka sa parky kasama namin si Papa. Tapos nakakuha pa kami nito sa machine. Si Unicorn, pagbibida naman kaagad sa kanya ni Emerald dito pa lamang sa labas ng apartment. Abae, maganda nga yan, marami pala kayong pinuntahan kanina, sagot naman ni Papa sa kanya. Kaagad ko nang binuksan ang pinto ng apartment namin. Opo, may nakararo din po ako kanina doon, Lolo. 2 bata, hindi nila ako inagawan sa slide at sa swing. Pinona nila ako mag-slide. Pumasok ka muna anak, ani ko sa kanya. Ang dami na naman niyang kwento. Wala naman sigurong umawi sa iyo doon, sagot naman ni Papa sa kanya. Pumasok ka muna Adam, pasensya ka na, wala pa kaming gaanong gamit dito. Okay lang po tito, pumasok na rin kami sa loob ng bahay. Anak halika muna, magpalat ka muna ng damit. Basa na yung likod mo. Hinila ko si Emerald patungo sa kwarto. Opo, Papa nandito si girl, may friend ako dito si girl mama, papakita ko kay Papa si girl. Mamaya na lang anak, magpalat ka na muna, hindi ka ba napapagod? Opo, umupo ako sa gilid ng kama at hinuberan na siya ng damit. Kumusta po tito? Masaya akong nakalaya na kayo, dinig kong sabi ni Adam kay Papa mula sa labas. Sa awan ng Diyos. Ikaw, kumusta ka na? Saan mo nakita itong mag-ina? Hindi ko naman tanda ang numero mo kaya hindi kita kaagad natawagan. Ilang araw pa lang din naman kami dito sa apartment na ito. Nakahanap kaagad ako noong mismong araw ng paglaya ko dahil bumiyahe kaagad silang mag-ina patungo dito mula sa Batanes. Ayaw pa sana nilang lumuwas. Ayaw na nilang bumalik dito. Pero dahil nalaman kong may sakit ang bata, pinilit ko lang sila na lumuwas. Kawawa ang bata. Oo nga po tito, nasabi na ba niya sa iyo? Nakapag-usap na ba kayo? Opo, pinaliwanag na po niya sa akin ang lahat. Pasensya ka na sa anak ko. Naiintindihan ko po, mahal na mahal ko po ang anak nyo. Napahinga ako ng malalim. Napakaswerte ko sa kanya. Hindi man lang siya nagalit sa nagawa ko sa kanya. Mas pinili pa niyang intindihin ako at ayusin ang relasyon naming dalawa. Kapag nagpatuloy pa rin siya, baka tuluyan na akong bumigay muli sa kanya. Maximus POV. Naiba to kung bigla ang shot glass sa isang bahagi ng pader nitong opisina ko. Lumikha ito ng ingay at nanggabasag sa sahig. Damn it! Hindi maalis-alis sa isip ko ang mga eksena nila kanina sa park at sa mall, kung paano ng lalaki na yun hinawakan ang anak ko, at tinawag siyang Papa. Tumingin ako kay Tito Baron, na nakaupo na sa swivel chair sa harap ng aking mesa. Tanga ba siya? Ako ang ama ni Emerald. Sinabi ko ulit. Ikaw nga ang ama, kaya bakit nagmumumok ka pa dyan? Bakit ayaw mo pang magpakita sa kanya? Are you afraid? Binigyan ko siya ng matalim na tingin. Wala akong dapat ikatakot. Hindi ko kailanman papayagan ang salbaheng iyon na agawin ang aking trono. May pahawak kamay pa sila ng Esmeralda na to. Payakap-yakap pa. Tuwang-tuwa naman ang babae. Ano bang plano niya? Makipagbalikan pa sa lalaking yun, kahit nakuha ko na siya. At mayroon na kaming anak. Tigilan na niya ang pangangarap. Isa na siyang maruming babae. Hindi siya isang maruming babae, alam mo yan. Dahil sa iyo, kaya naging ganito ang buhay niya. Tandaan mo, ikaw ang nagwasak sa kanilang relasyon, at sa kanilang mga buhay. Mahal ni Esmeralda si Adam. Naikuyong kong muli ang mga kamao ko. Ayokong marinig ang mga salitang yan. Bakit ba parang gigil na gigil ka? Kanino ka ba talaga kampi? Sa akin ba o sa kanila? Tanong ko naman sa kanya. Malamang sa iyo, baka tanggalin mo pa ako dito sa trabaho. Bigla na lamang siyang humalaklak. Kumilos ka na, damn, man. You are too slow. Napakaraming paraan para makuha ang mag-ina mo, but choose the best way, especially when it comes to your child.
Kung gagamit ka ng dahas na makikita ng anak mo, mas lalo lang lalayo ang loob niya sa iyo. Si Adam Salvacion lang yan, walang panama sa iyo, pero hindi sa puso ni Esmeralda. Gumuhit ang nakalolokong ngiti sa mukha niya habang nakatitig sa akin. Tumayo na siya at nagtungo sa pinto. E ano namang pakialam ko sa Esmeralda na yon? E di magsama sila. Actions speak louder than words, pamangkin. Ninisihan niya ako bago tuluyang lumabas ng pinto. Mabilis ko namang dinampot ang bote ng alak mula sa office table ko at muling ibinato sa pader. Nakabibinging ingay nito ang pumuno sa buong sulok ng opisina ko. Esmeralda's POV. Ingat ka, nasaan na nga pala yung motorsiklo mo? Tanong ko kay Adam. Kalalabas lang namin dito sa kalsada at nagpaalam na rin siyang uuwi na. Alas 8 na rin ng gabi at sa bahay na siya nag-dinner kanina. Si Emerald naman ay nakatulog na. Napagod ang bata sa maghapon niyang paglalaro at pamamasyal. Naiwan sa police station. Hindi ko naman kayo pwedeng isakay doon kanina. Siguradong mahuhuli tayo. Napatango-tango naman ako. Saan ka uuwi ngayon? Sa dati pa rin. Hindi ako umalis doon hanggat hindi ka bumabalik. Natahimik naman ako sa sinabi niya. Para din akong malulusaw sa paraan ng pagtitig niya sa akin. May trabaho ka pa rin ba dito sa Pilipinas? Nasabi mo kasi na nag-a-apply ka ng trabaho sa Taiwan. Nasa Prime Point pa rin naman ako. Kung ano mo ako iniwan noon, yun pa rin ako hanggang ngayon. Muli na namang narno ang mga luha sa aking mga mata. Inuusig na naman ako ng kurisensya ko, at nasasaktan na naman ako para sa kanya. I miss you so much, Esmeralda. Na-miss mo man lang ba ako? Kahit na kaunti. Marahan akong tumanggo. Kaagad naman niya akong hinila at niyakap ng mahigpit. Niyakap ko rin siya dahil talagang na-miss ko rin siya, kasabay nito ay pagtulo ng ilang butil ng luha sa pisngi ko. Hindi mo alam kung gaano kita na-miss. Hinawakan niya ang pisngi ko at bigla akong hinalikan sa mga labi. Hindi na ako nakatutol pa. Ramdam ko sa kanya ang labis niyang pagkamis sa akin. Hinagkan niya rin ako sa noo at muling niyakap ng mahigpit. I love you. I still love you so much. Hindi ako nakasagot. Alam ko sa sarili ko na may nagbago na sa akin. Sige na, baka hinahanap na ng mga pulis doon ang may-ari ng motorsiklo mo, pagtataboy ko na sa kanya. Kumalas na rin naman siya sa akin nang may ngiti na sa mga labi. Kumikinang-kinang na rin ngayon ang kanyang mga mata. Okay, pumasok ka na sa loob. Sasakay na rin ako. Pinara na niya ang paparating na tricycle, pero hawak pa rin niya ang kamay ko. Okay. Ingat ka, humakbang na ako pa atras. Huminto na rin sa tapat namin ang tricycle. Okay, parang nahirapan pa siyang bitawan ang kamay ko, pero sa huli kumalas na rin siya. Pumasok ka na, sumakay na rin siya sa loob ng tricycle. Oo sige, ingat. Kumaway na lamang ako sa kanya at naglakad na rin papasok sa loob ng eskinita. Narinig ko namang muli ang ingay ng pag-andar ng tricycle na sinakyan niya paalis. Napakagatlabi na lamang ako nang maalala ko ang paghalik niya sa akin. Ay kalbo, ngunit gano'n na lamang ang gulat ko at napatalon pa ako, nang bigla na lamang may tumama sa likod ko na kung anumang bagay. Nakita ko itong bumagsak sa mga paa ko. Aray ko, napahawak ako sa likod ko na tinamaan nito. Ang sakit ha, ano ba to? Napatitig ako sa bagay na yun at inanino ito sa may kadilimang paligid. Lumingon din ako sa kaliwat kanan kong paligid. Tumangala din ako sa itaas, ngunit wala naman akong makitang kahit isang tao. Para bang may bumato sa akin. Muli akong napayuko at dinampot ang bagay na tumama sa akin. Kaagad kong nahawakan ay plastik at tila may mga halaman na kasama ito. Parang mga bulaklak, mga rose yata ito. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo sa apartment namin, pero hindi ko pa rin napigil ang tumangala at lumingon sa buong paligid. Wala talaga akong makitang tao dito. Saan naman galing to? Parang may galit yata sa akin yun ah. Ang sakit ng pagkakatama sa likod ko, ha? Bigla akong napatanaw sa kalsada nang may marinig ako at makitang humarurot na kotse doon. Itim na kotse, kaagad din itong nawala sa paningin ko. Pero narinig ko pa ang malalakas at sunod-sunod nitong pagbusina. Muli akong nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa matapat na ako sa pinto ng apartment namin. Nakabukas ang pinto nito, kaya maliwanag ko nang nakikita ngayon ang hawak kong mga bulaklak.
Pumpon ng mga pulang rosas, at mukhang mga sariwa pa sila. May nakatali pa ditong isang box ng chocolate. Ito yata yung tumama sa akin. Kaya pala ang sakit. Ano yan anak? Oh, mga rose yan ah. Galing ba kay Adam? Tanong ni Papa na kalalabas lamang ng banyo. Ako naman ay nananatili pa rin dito sa pinto. Hindi po Papa, nadampot ko lang po eh. Ha, kaagad namang nagsalubong ang mga kilay niya. Saan mo naman nadampot? Naglakad siya palapit sa akin. Tumama sa likod ko Papa. Akala ko nga ay may bumato sa akin. Ang sakit nga eh. Inabot ko ang likod ko at muling hinaplos-haplos ito. Ramdam ko pa rin dito ang sakit ng pagkakatama nito sa akin. Loko yun ah, sino ba yun? Kaagad namang lumabas si Papa at naglakad palabas ng eskinita. Wala nga akong makita Papa. Bumalik na kayo dito. Baka nahulog lang po ito dyan sa kapitbahay. Ibabalik ko na lang po. Naglakad din ako patungo sa kapitbahay kung saan ako tinamaan kanina. Kumatok ako sa kanilang pinto. Tao po, naririnig ko naman ang volume ng TV nila sa loob. Tao po, nagpatuloy naman ako sa pagkatok sa pinto nila. Si Papa ay naglakad na rin pabalik sa akin. Wala namang tao, wala namang mga tambay sa labas. Oo nga po Papa eh. Bigla namang bumukas ang pinto sa harapan ko. Ano yun? May kailangan kayo? Nakangiting tanong sa akin ng babae. Isa siya sa palagi kong nakikitang nakatambay dito sa labas sa araw, at nakikipagtsismisan sa mga kapwa namin kapitbahay. Ate, ako po si Esmeralda. Esmeralda, ako naman si Neri. Ikinagagalak kitang makilala. Inilahad niya sa harapan ko ang kamay niya. Napapatingin din siya sa hawak kong pumpon ng mga bulaklak. Ako din po. Ikinagagalak ko rin kayong makilala. Tinanggap ko rin naman ang kamay niya. Ang gaganda naman ng mga bulaklak na yan. Bigay ba yan sa iyo noong gwapong lalaking kasama mo kanina? Siya ba ang ama ng anak mo? Narinig ko kasi kanina na tinawag niyang Papa ang gwapong lalaking yun. Pero hindi naman sila magkamukha. Pero gwapo pa rin. Napahinto naman ako sa dami kaagad ng sinabi niya. Hindi talaga nakaligtas sa paningin ng mga tsismosa si Adam kanina. Puro gwapo lang ang naintindihan ko sa kanya. Hindi po ba ito sa inyo? Napulot ko lang kasi ito dyan sa labas nyo, ngayon lang gabi. Tumama pa nga sa likod ko eh. Baka kako nahulog lang mula dyan sa balcony nyo sa taas. Nako, wala kaming ganyan. Yung asawa ko. Nako, hindi mo yun maaasahan na magbigay ng mga ganyan. Kahit gumamela nga o sampagita ay wala. Kahit tigpiso nga lang na chocolate ay wala rin. Walang ka-effort yun pagdating sa amin ng mga anak niya. Wala yung pakialam kahit dumaan ang Mother's Day, Valentine's Day, birthday ko, Pasko, Bagong Taon, Araw ng Kagitingan, Labor Day, mahal na araw, araw ng mga patay. Wala talaga, basta lang yan uuwi dito nang walang kabit-bit-bit-bit. Mga itlog lang niya ang dala niya. Hindi siya marunong ng mga ganyan. Lihim na lamang akong napangiwi. Natsismas pa nga ang asawa niya. Pati araw ng mga patay ay isinali pa niya. Ganun po ba? Sige, baka dito sa katabing bahay niyo po ito. Si Maring Teresita, naku, matagal na yang iniwan ng asawa niya. Nahuli niyang may kabit kaya pinalayas na niya. Gustong-gusto din naman noong lalaki kaya ayon, masaya na sa piling ng iba. Napalingon akong bigla kay Papa dahil sa pagbanggit niya ng salitang yun. Naririto lang kasi si Papa sa likod ko. Halika na sa loob anak. Baka naman galing lang yan kay Adam. Tingnan mong mabuti ang loob. Baka may kasamang letter, pag-aya na niya sa akin. Oo nga naman Esmeralda, gusto mo ako na ang titingin. Kaagad namang turan itong tsismosang babae sa akin. Hindi na po, pasensya na sa abala, titingnan ko na lang sa loob, sa bahay namin. Mukhang may chocolate pang kasama. Masarap yan, mukhang mamahalin. Oo nga, tinamaan ako sa likod kanina eh. Pampalubag loob to sa akin. Sige, dito na kami. Pasensya na ulit sa abala. Umatras na ako mula sa pinto niya. Hinawakan na rin naman niya ang panara ng pinto nila. Walang anuman, yung asawa ko, wala talagang kwenta yon. Malapit ko na nga ring palayasin yun dito eh. Baka sa ibang babae na siya nag-i-effort. Sana all na lang sa iyo. Binigyan ko na lamang siya ng alang-inang ngiti bago tuluyang iniwan. Hindi ko na rin naman alam ang sasabihin ko pa sa kanya. Pumasok na kami ni Papa sa loob ng apartment namin.
Tingnan mo ng mabuti, baka may kasamang papel, aniya sa akin. Opo, Papa. Dinala ko naman ang pumpon ng mga bulaklak sa mesa at sinilip ang loob ng wrapper nito. Kinalas ko na rin ang pagkakatali ng box ng chocolate dito. Bigla namang may nahulog na card, mula sa pagkakasiksik sa napakaliit na siwang nito. Oh, mukhang may papel nga, ani Papa habang pinagmamasdan din ang mga ito. Oo nga po Papa, may message nga yata. Kaagad kong dinampot ang maliit na card at binuksan ito. Esmeralda Lucille Lopez Santiago, basa ko sa nakasulat dito. Buong pangalan ko lang ang naririto Papa. Nangunot bigla ang aking noo. Kasama ang apelyido ko. Kunot noong tanong din niya habang pinagmamasdan ang card. Opo, maging ako ay nagtaka din. Hindi ko kasi ginagamit ang Santiago dahil wala naman yan sa birth certificate ko. Hindi kasi kasal sila Mama at Papa noon hanggang ngayon, kaya hindi na ilagay ang last name ni Papa sa akin. Si Mama din ang nagpa-register niya noon. Kaya hindi ako kilala ng mga tao bilang Santiago. Tanging si Adam lang ang nakakaalam nito. Bigla naman akong napangiti. Baka nga po galing lang kay Adam Papa. Inihabol niya na lang siguro. Nagmadali siguro siya kanina. Muli ko nang itinupi ang card at isiniksik muli sa box ng chocolate. Dinampot ko rin ang pumpon ng mga bulaklak at dinala sa ilong ko. Ang babango nito Papa. Ilagay mo sa isang baso na may tubig para hindi agad malanta. Tumalikod na siya at inayos na ang higa niya sa sahig. Opo Papa, tumayo na ako at kumuha na nga ng baso. Inayos ko rin ang mga bulaklak at isa-isang inilagay dito. Ngunit bigla akong napahinto sa ginagawa ko at napatitig muli sa mga ito. Teka, kung kay Adam ang mga ito nanggaling, saan naman niya nabili? Buong maghapon namin siyang kasama kanina ni Emerald at wala naman siyang bitbit na kahit ano, hanggang sa pagsama niya dito sa apartment. May mabibilan ba siya nito dyan sa labas sa ganitong oras ng gabi? Dinampot ko ang box ng chocolate. Lindt chocolate. Sa pagkakaalam ko ay napakamahal nito. Sa 3 taon naming magkarelasyon ay hindi pa niya ako nabibigyan ng mamahalin na chocolate. Nabibigyan naman niya ako pero yung mumurahin lang. At masayang-masaya na ako doon. Nabibigyan din naman niya ako noon ng mga ganitong klase ng mga rose. Pero imposibleng sa kanya ang mga ito nanggaling. Kasasakay pa lang niya ng tricycle at kaaalis lang niya noong tumama ito sa akin. Bigla akong naguluhan. Third person POV. Halos maduraj na ang manibela ng kotse ni Maximus dahil sa higpit ng pagkakahawak niya dito. Paulit-ulit niya rin itong sinusuntok at tumatama ang kamay niya sa busina nito, na siyang lumilikha ng malalakas na ingay sa kalsada. Kasalukuyan na siyang nagmamaneho, at sinusundan ang tricycle na kinalululanan ni Adam. Napakadilim ng kanyang anyo at parang papatay na ng tao. Ngunit sa huli ay huminto din siya. Itinabi niya ang kotse niya sa gilid ng kalsada at paulit-ulit na huminga ng malalim. Tila gulong-gulo na naman ngayon ang buhay niya. Esmeralda's POV. Kinaumagahan, ay maaga pa rin akong bumangon, dahil ngayon ko naman lalakarin ang medical examination ko. Papa, hindi ko na po isasama si Emerald. Napagod po kasi siya kahapon sa lakad namin. Sandali lang naman po ako ngayon. Bukod doon ay nagagastusan ako ng malaki dahil turo siya ng turo. Hindi ko naman po matiis. O sige, pwede ko siyang isama sa labas. Nakaupo lang naman siya sa padyak. Makakapag-ikot-ikot din siya dito. May malaking payong naman yun. Sige po Papa, pakicheck na lang po palagi ng likod niya. Oo naman, mag-iingat ka. Maliligo po muna kami. Nilingon ko ang anak ko na ngayon ay abala na naman sa paglalaro sa sala. Ako naman ay katatapos lamang maghugas ng mga pinagkainan namin. Katatapos lang naming mag-almusal. Si Papa naman ang nagluto kanina ng almusal namin. Anak, halika na, maligo na muna tayo. Napalingon din naman siya sa akin at kaagad ding tumakbo palapit. Aalis tayo Mama. Si Mama lang muna ang aalis ngayon, ha? Pero isasama ka ni Lolo sa pagtitinda ng ice cream. Gusto mo ba yun? Pumasok na kami sa loob ng banyo at inuna ko na siyang habaran ng damit. Opo, saan ka pupunta Mama? Magpapa-check up lang si Mama sa mga doktor. Naghubad na rin ako ng mga damit ko. May sakit ka Mama? Wala akong sakit, pero titingnan nila kung wala talaga akong sakit, kung magpifit ba si Mama sa work. Kay doktor ka pupunta, yung matandang babae. Natawa ako sa sinabi niya.
Hindi, sa ibang doktor ako pupunta. Bakit hindi kay doktor na matanda? Hindi pa naman matanda si Doktora A. Para na siyang matanda mama. Kulay puti ang buhok niya. Dami na siya uban. Nasa lahi lang siguro nila yon. Hindi lang naman matatanda ang nagkakaroon ng uban. Bakit ikaw? Itim pa buhok mo. Natatawa na lamang ako sa sinabi niya. Napakarami niyang tanong na madalas ay nahihirapan akong sagutin at ipaliwanag sa kanya. Inumpisahan ko na siyang paliguan. Siya na ang inuna kong sabunin ang katawan. Kinuskos din naman niya ang likod ko. Binilisan na namin ang paliligo. Ako magbebenta sa mga bata ng ice cream mama, aniya habang tinatapisan ko na siya ng tuwalya. Kung makapagsabi ka ng bata, parang matanda ka na ah. Bata pa din sila mama eh. Oo nga naman. Bawal pa din ako ice cream mama. Unti na lang ubo ko eh. Pero may ubo ka pa rin. Makakakain ka ng ice cream kapag walang-wala na talaga. Kapag malinis na ang paghinga mo, kapag sobrang magaan na ng dibdib mo. Kahit konti mama, nagsisimula na naman siyang magpaawa. Opo, sorry anak. Basta, kapag magaling ka na, pwede ka nang kumain ng maraming ice cream. Ibinalot ko na rin ang buhok niya sa isang malinis na tuwalya. Nagtapis na rin ako ng akin. Opo, halika na. Hinila ko na siya palabas ng banyo. Dinala ko ang mga pinaghubaran naming damit at inihulog sa laundry basket namin sa kwarto. Nagmadali na rin kami sa pagbibihis. Maaliwalas lang na damit ang ipinasuot ko kay Emerald. Napatitig naman akong muli sa teddy bear na naririto, at pakiramdam ko ay nakatitig na naman siya sa akin. Kinikilabutan talaga ako sa teddy bear na yan. Kagabi ay natulog ang anak ko na kayakap na naman ang kamay niyan. Matapos naming magbihis ay sinuklay ko kaagad ang buhok naming dalawa. Nagpulbos na rin kami at nagspray ng kaunting pabango sa katawan. Nagpahid na rin ako ng munting lipstick sa mga labi. Mama, sasama ko kay Lolo si Barbie ko, saka si Unicorn. Hindi ka kasama girl, laki mo kasi eh, hindi ka cautious sa bike. Pagkausap niya sa teddy bear niya. Natawa na lamang ako sa kanya. Tumakbo na rin siya palabas ng kwarto. Kinalkal ko ang bag na ginamit ko kahapon. Iniwan ko na dito ang mga police clearance at NBI clearance na kinuha ko kahapon. Siniguro kong naririto ang phone ko, wallet ko at iba pang mga kailangan ko. Inihulog ko naman sa labahan, ang mga pinaghubarang mga damit kahapon ni Emerald. Kaagad na rin akong lumabas ng silid. Magsusyus ako, lolo, tanong ng anak ko habang bitbit ang white shoes niya na isinuot niya rin kahapon. Si Papa naman ay nagsusuklay na rin ng nagninipisan na niyang mga buhok. Nauna na siyang naligo sa amin kanina. Magtsinelas ka na lang para hindi mainit sa paa. Tsinelas ka rin, lolo. Tsinelas lang naman palagi ang isinusuot ko. Opo, kaagad niyang ibinalik ang mga sapatos niya at isinuot naman ang sipit niyang tsinelas. Napainom ko naman na siya ng gamot kanina. Isinuot ko na rin ang flat shoes ko. Lalabas na rin po ba kayo papa? Oo, at kapag matindi na ang init mamaya ay uuwi kaagad kami. Kukunin pa namin yung ice cream sa bodega. Sige po, sabay-sabay na nga kaming lumabas ng bahay. Siniguro kong nakakandado ang pinto ng apartment namin. Sumakay kami ng tricycle at sabay ding bumaba sa Block 1, kung saan ang terminal at ang kinaroroonan ng bodega. Babay mama, ingat, kaagad na humulik sa pisngi ko ang anak ko. Ingat din anak, ingat papa. Mabilis din akong humulik sa pisngi ni Papa. Mag-iingat ka rin. Opo. Naghiwalay na kami ng landas. Inilabas ko naman muna ang phone ko, at tiningnan sa email ng Globe Telecom, ang klinik na nakasaad dito kung saan ako magpapamedical. Ngunit bigla akong napahinto nang mabasa ko ito. VM Health Center Angono. Ganon na lamang ang pagnganga ko. Bakit naman dito pa? Bigla akong na-stress ng bongga. Sa dami-daming hospital at klinik dito sa Pilipinas, bakit dito pa? Ayoko nga dito eh, nasa tabi lang ito ng opisina ng mga Villafuerte. Napapadyak akong bigla sa sobrang inis at napakamot sa ulo. Anong gagawin ko? Hindi ko natuloy malaman ngayon kung tutuloy pa ba ako o hindi. Tumambay muna ako sa gilid nitong poste at inilabas ang cellphone ko. Minabuti ko na munang mag-email kay Miss Janet. Nagbaka sakali ako na may iba pa silang klinik sa malapit, o kaya, ay baka pwedeng ako na lang ang maghanap ng sarili kong klinik.
Hindi rin naman nagtagal ay nakatanggap ako ng sagot mula sa kanya. Biglang nalaglag ang mga balikat ko sa sinabi niya. Wala na akong magagawa pa dito. Hindi naman pwedeng umatras pa ako dito dahil sayang ang pagkakataon. Malaking company itong Globe, swerte na nga ako dito. Napabuntong hininga ako ng malalim. Ibinalik ko na ang phone ko sa bag ko at nagpatuloy na sa paglalakad. May nadaanan akong mga pamilihan. Naisip ko na lamang bumili ng sombrero at mumurahing sunglasses. Kainis. Napagastos pa tuloy ako. Wala naman sigurong makakakilala sa akin doon. Kilala kasi ako ng mga empleyado sa VM building, pati na rin ang ilan sa mga nurse at doktor sa VM Health Center dahil nakakasama namin sila noon ni Miss Margaret sa mga health fair. May mga nakakakilala din sa aking ilang mga empleyado sa VM Laboratory dahil pumupunta din kami doon noon ni Miss Margaret. Malamang, dati akong secretary ng CEO kaya maraming nakakakilala sa akin. Sumakay na ako ng tricycle. Unti-unting lumalakas ngayon ang kabog ng dibdib ko. Baka kapag sinuri na ako doon sa VM Health Center ay masabi pa nilang may sakit ako sa puso. Sigurado kasing mas lalo pa akong kakabahan pagdating doon. Maximus POV. Good morning sweetheart. Bigla akong nagising sa tunog ng boses ng aking ina. Nang binuksan ko ang aking mga mata, nakita ko siyang pumasok sa aking silid na may dalang mga damit sa mga hanger. Dinala niya sila sa walk-in closet. Anong oras ka nakauwi kagabi? Mukhang puyat na puyat ka. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? She said from inside. Kinapa ko naman ang phone ko mula sa bedside table. Naniningkit at nananakit pa ang aking mga mata hanggang ngayon, na para bang may mga buhangin sa loob. Pero nakikita ko na ang pagpasok ng mataas na sinag ng araw dito sa loob ng silid ko, mula sa mga bintana kong nakabukas na rin. 3 beses na akong pumasok dito pero nakanganga pa rin at napakalakas ng hilik. Lumabas si Mommy mula sa walk-in closet. Nagulat naman ako nang makita ko sa phone ko na pasado 9:00 na ng umaga. Lasing na lasing ka raw nang umuwi ayon sa mga guard. 3:00 ng madaling araw. Dinampot niya mula sa sahig ang mga unan at kumot kong nagkalat na doon. Saan ka nang galing? May pinuntahan ka bang birthday party? Sorry mom, nagkayayaan lang sa bar. Sinong kasama mo? Tito Baron. Umupo siya sa gilid ng aking kama at nakatingin sa akin. Damapa naman ako at niyakap ang isa kong unan. Pansin ko ang kakaiba niyang pagtitig sa akin. What mom? I asked her. Tumitig din ako sa kanya nang may pagtatanong. Hinaplos niya ang aking buhok at minasahe ang aking likod. Naka-boxer shorts lang ako ngayon. May problema ka ba anak? Pwede mong sabihin kay mommy. Bakit nyo naman naisip yan? Wala akong problema. Pumikit ako habang nakaharap sa kinaroroonan niya. Anak, mas luluwag ang dibdib mo kung isi-share mo yan sa akin. Nakikinig naman ako. Napabuntong hininga ako ng malalim. Hindi nyo magugustuhan. Bigla siyang nanahimik, kaya muli kong idinilat ang aking mga mata. Kita ko naman na mas lalo pang lumalim ang pagkakatitig niya sa akin. Maiintindihan kita dahil anak kita. Lahat naman kayo ay inuunawa ko. Kahit ang inyong ama. Hindi naman ako nakaimik habang nakatitig sa kawalan. Huminga ako ng malalim muli. Masamang tao ako mommy. Bakit? Nakagawa ka ba ng mali? Lumingon akong muli sa kanya at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang anyo. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Hindi ako pumatay ng tao. Kaagad din namang lumiwanag ang anyo niya. Good then. Ayoko lang mag-alala kayo kaya mas mabuting ako na lang ang nakakaalam. Anak kita. Pamilya tayo dito. I'm your mother, mas lalo akong nag-aalala sa inyo dahil hindi ko na alam kung ano ng mga nangyayari sa inyo. Nakikita kong may problema pero hindi kayo nagsasalita. Mas masakit sa akin bilang ina na hindi ko kayo magawang tulungan. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Pakiramdam ko tuloy ay wala na akong silbi bilang nanay nyo. Tumayo ako at niyakap siya. Pasensya na mommy, hindi ganon. Naramdaman ko rin naman ang pagyakap niya sa akin. I don't intend to hurt you. Bilang anak, ayoko ring nag-aalala kayo sa akin. Nahihirapan din ako. Mas mabuting alam naming lahat para alam din namin ang mga gagawin namin. Gagawin namin ang lahat para tulungan ka. Napakalakas ng pagkabigla ko sa kanya nang marinig ko ang pagtunog ng telepono ko. Agad ko itong kinuha, nakita ko ang pangalan ni Russell sa screen, tumatawag na siya.
Nangunot bigla ang noo ko. Wait mom, sasagutin ko lang to. Agad akong bumangon mula sa kama at lumabas sa balkonahe. Mabilis ko ring sinagot ang tawag. Russell. Good morning, boss. Nandito ako ngayon sa VM Health Center. What are you doing there? Diba, sinabi kong. Nandito po si Miss Esmeralda ngayon. Ano? Nagulat ako bigla sa sinabi niya. Ano ang ginagawa niya roon? Hindi pa ako sigurado, boss. Pero diba, nag-aayos siya ngayon ng mga requirements niya, para sa trabahong in-applyan niya sa Globe Telecom. Natigilan akong bigla sa sinabi niya. Medical examination, yeah, right. Globe Telecom is our partner for employee healthcare. Hindi pa siya pumapasok sa loob, boss. Kanina pa siya nakatambay dito sa may restaurant sa tapat. Parang nag-aalinlangan. Nakasuot pa siya ng sombrero at sunglasses. Para bang nagtatago. Papunta na ako dyan. Okay boss. Kaagad kong pinatay ang tawag at tumakbo papasok sa loob ng silid ko. Naabutan ko namang inaayos na ni mommy ang kama ko. Oh, bakit nagmamadali ka? She asked. Ako naman ay tumakbo papasok ng banyo. Parang nabuhay bigla ang mga dugo ko sa katawan. I'm going to work mom, sagot ko sa kanya. Ibinaba ko na lamang sa countertop dito sa banyo ang phone ko, at mabilis na hinubad ang boxer short ko. Dumiretso kaagad ako sa shower room at mabilis na naligo. Kinuskos ko ng mabuti at sinabon ang buong katawan ko. Nakalimutan kong tawagan muna ang mga doktor sa VM Health Center at tagalan ang pag-check up sa kanya.